Kwentong Bayan. Ikatlong mata. Katangian na makakita ng mga bagay na hindi normal. Isa nga ba itong uri ng sumpa o biyaya? Lalo pa, yung mga bagay na makikita mo, hindi ka siguradong tao nga ba? O baka naman, nagpapanggap lang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aloy. Taong 2005, Sitio Aplaya, Iloilo. Pinagalitan ako ni nanay kahapon eh. Ayaw na akong pasamahin sa inyo. Lasing akong umuwi eh. Nakalahati ko ba naman yung galon ni Lolo Tasyo eh. Anong magagawa ko? Napakasarap ng tuba nila. Hindi ko tuloy na malaya na marami na yung nainom ko. Wika ni Aloy. Kasi naman ang takaw mo sa tuba. Lasinggero ko eh. Hindi ka ba natatakot? Baka mahuli ka ni Lolo Tasyo. Alam mo naman yun eh. Lalo na yung asawa niya na laging galit sa mundo. Sa tingin nyo, sila ba ang nagtanim ng mga puno doon? Ang sarap ng mga punong kahoy eh. At saka ang dami kong mamunga. Kaso nga lang, maigpit yung bantay. Yung asawa na pinagli sa sama ng loob. Wika ng isa pang kaibigan na ang pangalan ay Bukay. Oo nga eh. Pero kahit anong sarap ng tinda nilang tuba, hindi pa rin tama na kumukuha na lang tayo ng hindi nagpapaalam. Kapag nahuli, ay sus, siguradong ibibitin ka nila pati warik Aloy. Alam nyo naman na nakikidayo lang tayo dito eh. Wika ni Patring. Hindi naman siguro kung mahuli, edi bayaran na lang natin. Pasalamat nga siya, hindi ko inuubos eh. Halika na nga, bahala na kung magalit si nanay. Saka Patring, kahit naman dayo tayo, suki naman nila tayo eh. Tugon ni Aloy. Oo, ando na tayo pero mali pa rin yun. Saka alam mo naman na bata pa tayo. Ang sabi ng nanay ko, mabubutas daw yung tiyan natin kapag nasobrahan tayo sa tuba. Nga pala, manguha na lang tayo ng duwat. Nakita ko kahapon habang pauwi tayo, maraming bunga eh. Kaso alanganin na kaya hindi ko na kayo niyaya. Pero ngayon daanan natin ng maaga. Wika ni Patring. Uy Patring, wag dun ha. Ang sabi ni Lola may naninirahan daw na maligno sa paligid ng tubaan. Sakay ko na din ang nagsabi. Hindi tama na kumuha na lang tayo ng basta-basta. Hindi ba kayo nagtataka? Parang kakaiba yung bunga ng mga puno doon sa tubaan. Sobrang dami. Parang hindi normal eh. Wika ni Aloy. Pwede naman tayo magtabi-tabi po o hindi kaya mangingi sa mismong puno. Hindi naman siguro sila madamot eh. Konti lang naman saka hindi natin sasayangin. Pumayag na lang kayo. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo pumapayag. Sigurado ako. Kapag nakita nyo yung punong yun, magbabago yung isip nyo. Wika ni Patring. Hanggang sa napilit sila nito na pumunta sa puno ng duhat. Ngunit nang makita ng dalawa ang napakaraming bunga, nanlaki mga mata nila nang makumpirma ang sinasabi ni Patring. Nagunahan pa ang tatlo kung sino ang unang aakyat. Hindi nila alintana ang mga malaking antik sa puno, maging ang bahay ng mga bubuyog. Ilang sandali pa halos nalimas ng tatlo ang lahat ng bunga. Imbis na tuba ang laman ng galon, doon nila nilagay ang mga bunga. Hindi naman may kakaila ang sayang nararamdaman ng tatlo nang makitang punong-puno ang galon. Sige na, tama na to. Bukay, Patring. Tama na to, baka mamaya wala na tayong paglagyan ng tuba eh. Mapapagalitan na naman tayo. Patring, malaki naman yung galon mo eh. Diyan ko na lang ipapalagay yung tuba ko. Takalin na lang natin pag uwi. Wika ni Aloy. Sandali lang. Ang kuti ng katawan ko. Puro kagat ako ng antik.
Naku, pati yung itlog ko. Nakagat ah. Hindi bale. Matatanggal din to mamaya. Sige na, palubog na yung araw oh. Kailangan na nating makabili ng tuba nang makauwi na. Wika ni Bukay. Oo nga no. Kahit ako ang dami kong kagat eh. Tignan nyo oh. Grabe, sobrang kate. Siguradong mapapagalitan na naman ako ni nanay mamaya eh. Nga pala, hindi kaya magalit yung may-ari ng puno? Halos maubos natin yung bunga. At saka baka, naku Patring, ikaw talaga pahama ka pag nagalit yung nakatira dito sa puno. Wika ni Aloy. Aber, sino namang magagalit? Huwag nyo nang isipin ng mahalaga. Masarap yung duhat kapag sinausaw sa asin. Saka gaya ng mga bayabas dun sa kabila. Hindi naman sa kanila yan eh. Inangkin lang nila dahil ayaw nilang makuha ng iba. Hayaan nyo na. Nagtabi-tabi naman ako kanina eh. Ewan ko lang kayong dalawa. Pananakot ni Patring. Natahimik ang dalawa at napaisip. Nalimutan nilang magsabi ng tabi-tabi po dahil sa kasabikan ng makita ang napakaraming bunga ng duhat. Basta na lamang silang umakyat ng puno. Napakamot pa sa ulo ang dalawa. Batay sa reaksyon ng mga kasama, napailing na lamang si Patring habang sumasagi sa utak kung ano ang posibleng mangyari. Napabuntong hininga si Patring habang inaakay ang dalawa papunta sa kubo ni Lolo Tasyo. Ilang sandali pa ay naroon na sila sa tubaan. Hanggang sa nakita nila ang napakaraming nakailerang galon sa tahanan ng matanda. Tahimik lang ang tatlo habang ipinipila ang galon. Samantalang ang mga duwat naman, binalot nila ng tuyong dahon ng saging at itinago sa isang parte ng lugar. Ayaw nilang makita ito ng matanda dahil siguradong mapapagalitan sila. Ganun pa man, mapapansin ang mga pantal nila mula sa mga antik. Ano nangyari sa inyo tatlo? Bakit puro pantal kayo? Lalo ka na Bukay. May bulutong ba kayo? Ay nako, huwag kayong tumabi sa akin baka mahawaan ako. Kukulangin na naman yung tuba ni Lolo Tasyo Ang daming nakailerang galon. Wika ni Gregor na kasama nila sa tubaan. Hindi bulutong ka dyan. Kagat lang ng antik. May inakyat kasi kaming puno kanina. Matatanggal din to mamaya. Makati lang talaga kaya namumula. Tugon ni Aloy. Buti nga sa'yo Aloy. Pero ako nga din Ang kati. Pati yung sa itlog ko hindi pa rin nawawala At saka natigil sa pagsasalita ang magkakaibigan nang makarinig ng angil sa hindi kalayuan. Nagkatitigan ng tatlo. Makikita sa muka ang matinding kilabot. Sa paglalarawan ng mga bata, sa tingin nila ay tunog ng napakalaking hayop. Napatingin sila sa direksyon kung saan nanggagaling ang narinig hanggang sa napansin sila ng matanda. Lolo, yung galon po namin. Sa amin po yan ni Aloy. Malaki naman po yan kaya dyan nyo na lang po takalin. Kami na po ang bahala mamaya pag uwi. Nga po pala Lolo Tasyo. Narinig nyo po ba yun? Ang lakas po nung angil May alaga po ba kayo? Tanong ni Patring. Narinig. Abay, baka yung nakataling baka sa puno ng malaking mangga. Kayo talagang mga bata kayo, oo. Sige na't magtatakal na ako para makauwi na kayo. Palubog na yung araw. Nako, eto talagang mga lolo't lola nyo. Kayo pa ang inuutosan. O siya, sige. Pagkapuno umuwi na kayo kagad. Tugon ni Lolo Tasyo. Lolo Tasyo, wala na kaming mga lolo Biyuda na po yung mga lola namin saka may hina na. Hindi na nila kaya maglakad ng mahaba. Unahin niyo na po kami.
Gregor, una na kami ha. Malaki ka naman mukhang hindi ka naman natatakot eh. Patring, yung binalot natin handa mo na sa labas, matatapos na to. Aloy, tulungan mo si Patring. Kaya ko na tong magalo natin. Wika ni Bukay. Ang mas maganda, sabay na lang tayo. Iisa lang naman tayo ng dadaanan eh. Nga pala, nakita ko yung binalot nyo kanina. Anong laman nun? Tanong ni Mang Gregor. Wala. May mga kinuha lang kaming... Hindi na ituloy ni Patring ang sasabihin dahil nakatingin sa kanila ang matanda. Ilang sandali pa nang matapos sabay na silang umuwi. Muli silang nakarinig ng angil. Malapit nang dumilim ng mga sandaling ito kaya mas binilisan nila ang paglalakad. Laking pasasalamat naman ng magkaibigan nang marating ang mga kabahayan at meron na silang nasasalubong ng mga tao. Doon lamang humiwalay ng daanan si Gregor. Ilang sandali pa ang lumipas nang marating ng magkakaibigan ang bahay ni Patring. Naabutan nila ang lola nito. Nagganganga sa gilid habang naghahanda ng iluluto sa hapunan. Mahina na ang katawan nito at tanging si Patring na lamang ang umaalalay, lalo na sa pagbili ng tuba dahil ito nagsisilbing pampatulog ng matanda. Nilapag na ni Patring ang galon habang ang dalawa naman inilabas na din ang galong may lamang duhat. Nagtawanan pa ang mga ito habang inaalala ang mga nangyari. Biglang natigil sa ginagawa ang matanda nang makita ang balat ng apo. May kalabuan na ang mata, ngunit sadyang malaki ang mga pantal. Ay, Diyos ko. Ano ba yung mga bilog-bilog sa balat mo? Bulutong. Pati yung mga kasama mo. Wala naman yan kanina. Saan ba kayo nagsososoot? Abay, tinamaan na ng lintik. Ano yung nasa loob ng galon? Duhat. Naku, nanguha kayo ng duhat. Sus Mariosep kayong mga bata kayo. Wika ni Lola Paray. Hindi po yan bulutong. Kagat lang po yan ng insekto. Hindi naman po masakit pero mainit sa pakiramdam. Kayong dalawa ba? Anong nararamdaman nyo? Tugon ni Patring. Opo, Lola Paray. Nakagat po kami kanina pag-akyat ng puno eh. Nga po pala Lola, yung tubako po, nahalo po sa inyo. Nilagay po namin yung duwat sa galon ko eh. Wika ni Aloy. Buti nga sa inyo. Unti lang eh. Kumusta naman yung sa akin? Lola, ano po bang pwedeng igamot dito? Sobrang kati. Gusto ko na ngang kamutin eh. Ay naku, hindi bali na nga. Mamaya mamaga pa to eh. Kumuha ka na lang Patring ng planggana nang mabuhos na natin yung mga duwat. Wika ni Bukay. Kayong tatlo. Walang kakain niya. Ibalik niyo kung saan niyo nakuha. Hindi simpleng kagat lang ang marka sa katawan niya. Sabwag ang tawag dyan. Ang lalakas niyo Hindi niyo alam na tinamaan na kayo ng sumpa. Hala, sige na. At maliko kayong tatlo nang mahugasan ng katawan niya. Tipunin niyo ang lahat ng suot niya. Tatawagin ko lang ang mga lola niya. Sige na, kumilos na kayo at magdidilim na. Mga lokong batang ito, oo. Saan nga ba ang daan papunta kina Basang? Ang hirap talaga pag tumatanda na. Abay, hindi ko makita ang tinatapakan ko. Wika ni Lola Paray. Kahit madilim na hindi ito ininda ng matanda. Lalo pat ramdam niyang hindi karaniwan ang sumpang pinataw sa tatlo. Ilang bahay din ang nadaanan ni Lola Paray bago marating ang tahanan ng mga lola ni Aloy at Bukay. Laking pasasalamat niya dahil magkasama pala ang mga ito habang hinihintay ang mga bata.
Inabisuhan niya ang dalawa sa nangyari kaya nagmamadali namang sumama si Lola Basang. Samantalang tatay naman ni Aloy ang sumama dahil ang lola nito hindi na talaga kaya pang maglakad. Habang binabaybay ang daanan panay kwento si Lola Paray patungkol sa mga tumubong butlig sa katawan ng mga bata. Ayon sa kanya, nakakasigurado siyang nasa buwag ang mga ito at nalinlang sa pag-aakalang puno ng duhat ang inakyat. Wala namang manggagamot na malapit sa lugar maliban kay Mang Ricardo na bantog na lasinggerong manggagamot. Nasa kabilang baryo pa ito at gagabihin na kung sakaling susunduin nila. May alam akong pwede nating gawin. Paray, may kamangyan ka ba sa inyo? Masama ang kutob ko. Hindi ako nagkulang sa pagsaway sa apo ko. Lalo na pagdating sa mga makikita na puno doon sa tubaan. Ay nako, hindi ka kasi nakikinig, apo eh. Wika ni Lola Basang. Kahit naman ako hindi ako nagkulang sa kakapaalala sa anak ko. Masama talagang nagsasama yung tatlong yan. Wala tayong makukuhang manggagamot ng ganitong oras. Ang mainam sigurong gawin, Lola Paray, doon na muna silang tatlo sa bahay mo. Obserbahan muna natin. Wika ng ama ni Aloy na si Tatay Ben. Tulong! Tulungan niyo po kami! Wika ni Aloy. Nagmamadali namang tumakbo ang matanda para tignan ang nangyayari. Biglang bumungad sa kanila si Bukay na nakahandusay sa sahig. Samantalang ang dalawa nakasiksik sa ilalim ng mesa habang nanginginig ang katawan. Sa paglalarawan ni Tatay Ben, tila may nakita na sobrang nakakatakot ang mga bata. Kamuntikang mahimatay si Lola Basang nang makita ang apo na nakabulagta sa sahig. Dali-dali nilang tinulungan ang bata ng mga oras na yun. Naglalakihan na ang mga bulutong. Pinagtulungan ng tatlo na maisaayos ang mga bata, lalo na si Bukay na nawalan ng malay. Halos hindi naman makapagsalita ang dalawa sa sobrang pagkabigla. Hindi na pwedeng ipagpabukas pa to. Ben, maganda ka na lang nang malalagyan natin ng buok. Hindi ako sigurado kung makakayanan natin pero susubukan ko. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa mga bata. Wika ni Lola Basang. Biglang umungol si Bukay na tila binabangungot. Dumilat ito at sumigaw. Galit na galit at iba ang boses. Mga lapastangad, lahat ng kinuha nyo, ibalik nyo. Lahat ng kinamkam, ibalik. Ibalik nyo. Ibalik nyo! Wika ni Bukay. Kumilos na si Tatay Ben at nagsindi ng kamangyan para gawing pausok. Sa paniniwalang maitataboy nito ang mga nilalang na sumama sa mga bata. Samantalang dahil sa kaganapan, naglabasan na din ang mga kapitbahay upang makiusyoso. Pumasok si Tio Toro sa tahanan para tumulong na buhatin ang tatlo at ilagay sa maayos na pwesto. Ayon dito, may kakilala siyang makakatulong sa kanila. Lalo pat ramdam niya ang bigat ng presensya sa tahanan mula sa bungad pa lamang ng pintuan. Ngunit may kalayuan ang lugar. Mahihirapan silang baybayin ito dahil madilim na. Pag pinagpabukas pa natin, hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ng katawan ng mga batang sa buwag. Kaya Ben, maghahabal ako. Sunduin natin si Mang Ricardo. Kakilala ko yun, hindi yun tatanggi. Lalo na kapag nalaman niyang ganito ang sitwasyon. Halika na! Wika ni Tio Toro. Kayo na munang bahala sa mga bata. Mabilis lang ang alis namin. Saka may mga kapitbahay tayong sasama sa inyo. Nasa labas lang sila kung kailangan ng tulong. Wika ni Tatay Ben. Bilisan niya. Baka kung anong mangyari sa tatlo. Diyos ko,
Gabayan niyo ho sana kami. Ay Ben, mag-iingat kayo. Wika ni Lola Paray. Hindi pa nakakaalis sina Tatay Ben. Bigla nang nagdeliryo habang nakatirik ang mga mata ng dalawa. Napasigaw ang mga ito, kaya hindi na alam ng mga naroon ang gagawin. Naglapitan na ang ibang kakilala upang alalayan sila. Lalo pa ang tatlong bata. Iginapos sila ang mga ito para hindi mabagok o kaya naman mauntog. Dala ng nerbiyos ay nahimatay si Lola Paray habang si Lola Basang bitbit ang rosaryo at nagbibigkas ng nobena. Iniikot ang buong kwarto at hawak sa kabilang kamay ang pausok na kamangyan. Naniniwala si Lola Basang na sa simpleng ginagawa, binibigyan niya ng proteksyon hindi lamang ang paligid kung hindi maging ang mga bata, kasama ng iba pang mga kapitbahay na umaalalay sa kanila. Samantala, hindi napapansin ng matanda mula sa mga pantal. Naging tila bulutong ito hanggang sa nanigas na ang mga katawan. Maging ang kulay ay tila naging kahoy. Mabaging langit, ano bang nangyayari sa inyong tatlo? Bakit umabot sa ganito? Ano bang gagawin? Tulungan niyo ho kami! Wika ni Lola Basang habang nakatitig sa katawan ng tatlo. Lola, huminahon lang po kayo. Antayin lang po natin sila, Toro. Hali po kayo, dito po sa gilid. Hawakan niyo po ako para hindi po kayo matakot. Asahan niyo po, magiging maayos din po yung lahat. Wika ng isa sa mga kapitbahay. Hindi ako makakakalma hanggat ganito ang sitwasyon. Kung alam ko lang naaabot sa ganito, sana hindi ko na lang inutusan na bumili ng gamot ang mga apo ko. Hindi ko na alam ang mangyayari. Wika ni Lola Basang. Huminahon po kayo, Lola. May awa po ang Diyos. Magiging maayos din po yung lahat. May dahilan po ang mga nangyayari. Magtiwala lang po tayo. Nasa malapad na higaan ang tatlong bata. Nakagapos ang mga ito. Ngunit mapapansin na tuluyan ng naging puno ang katawan. Dagdag pa ng matanda. Hindi lang sumpa ang sinapit ng mga bata, kung hindi parusa na imposibleng malunasan. Kaya gano'n na lamang ang pagsisisi ni Lola Basang, lalo pat apo niya ang merong malalang sitwasyon. Ilang sandali pa nagdatingan na ang mga magulang ng mga bata. Naging alerto naman sa pagharang si Lola Basang. Ayon sa kanya, kung maaari wala munang sisilip sa mga bata. Naiwan si Tessa sa gilid kung saan nakaiga ang tatlo. Habang si Lola Basang ang nag-aasikaso sa mga magulang na sobrang nag-alala sa nangyari. Pinakalma muna sila ng matanda habang inaantay ang albularyo na sinundo ni Tatay Ben at Tio Toro. Inayos din nila ang pagkakahiga ni Lola Paray. Habang wala itong malay, panay ang paghilot dito ni Tessa. Natagalan sa pagdating si Tio Toro at Tatay Ben. Halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ng lahat. Sinabi ng ama ni Patring na dadalhin niya ito sa ospital, ngunit hindi pumayag ang matanda. Maaaring ituring ng mga doktor na patay na ang bata dahil hindi na tumitibok ang puso. Ilang sandali pa dumating na si Tio Toro at Tatay Ben kasama ang manggagamot. Magpapasalamat sana ang matanda nang maamoy niya ang tao sa tapat pa lamang ng pintuan. Amoy lasing si Mang Ricardo. Ang tagal nyo naman. At saka, albularyo ba tong kasama nyo? Mariosep, eto yung lasinggero sa kabilang baryo eh. Abay pagkakatiwala nyo dito ang buhay ng mga bata. Yung buhay niya nga hindi niya maayos eh. Wala na bang iba? Wika ni Lola Basang. Magaling po yan, Lola. At saka, hindi naman daw siya lasing eh. Nakainom lang ng kaunti. Pasalamat nga tayo sumama kahit alanganing oras.
Abay wala na tayong mahanap na magaling na manggagamot sa panahon ngayon. Kaya hayaan nyo na lang po. Matutulungan niya tayo. Wika ni Tio Toro. Magtiwala ka lang, Lola. Ako nang bahala sa baga. Sino nga ulit itong ipapagamot nyo? Yung bata, teka sandali lang. Yan bang nasa gilid mo, Lola, ang gagamutin ko? Ang dami naman ah. O naduduling lang ako ah. Tugon ni Mang Ricardo. Saan po? Sino po ba yung tinuturo mo? Wala naman pong katabi si Lola Basang. Saka nasa loob po ng kwarto mga bata. Shh, huwag ka maingay. Nandito sila. Hindi nyo ba nakikita? Maitim. Nakatitig sa akin. Pero hindi bale na. Hoy bata. Hindi ka nila nakikita. Ano ba nangyari? Teka nga, parang naduduling talaga ako eh. Pwede bang pumasok muna at maupo? May gusto lang kumausap sa akin. Wika ni Mang Ricardo. Pumasok siya sa tahanan. Pinaupo sa sala kasama ang mga magulang ng mga bata. Ipinasarado ng manggagamot ang lahat ng pintuan at mga bintana. Ayon dito, ayaw ng mga nilalang na maraming tao ang nakapalibot. Sa harapan mismo nila naglatag ang manggagamot ng mga bagay na kakailanganin sa paggamot ng mga bata. Ang ipinagtataka nila, wala man lang itong dala, maliban sa kwintas nito na may hugis triangulo at may nakaukit na malaking mata. Ayon sa kanya, napapalibutan sila ng mga nilalang, ngunit siya lamang ang nakakakita. Mawalang galang sa lahat. Ayaw ng mga nilalang na maraming tao sa kwarto. Ilang tao lang ang pwede. Yung iba lumabas na muna. Wika ni Mang Ricardo. Kagad namang sumunod ang iba. Nagdadalawang isip pa ang mga magulang ng bata ngunit wala silang nagawa. Ayon sa albularyo, magsasagawa siya ng pag-aalay gamit lamang ng galon na bitbit ng mga bata pauwi. Laking pagtataka ni Lola Basang kung ano ang tinutukoy na galon ng albularyo. Ben, nasa kusina. Doon ko tinabi. Bit-bit ng mga batang yon kanina. Doon nila nilagay ang bunga ng duha. At saka teka, sino to? Ito na ba ang albularyong sinundo niya? Abay mukhang magaling pero amoy alak. Talaga bang manggagamot ka? Hindi basta ang gagamutin mo. Nga pala, nasaan ang mga bata? Ano nang nangyari? Basa, kumusta na ang mga bata? Wika ni Lola Paray. Aba, akalain mo nga naman kahit may edad na, napakalakas pa din ang pangamoy. Huwag kayo mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko pa nakikita ang mga bata. Pero dahil sa mga nilalang na nakikita ko, alam kong malala ang kalagayan nila. Naiintindihan ko kayo, pero may kailangan tayong gawin. Ang tanging maipapangako ko lang sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos sa mga bata. Magtiwala lang kayo. Wika ni Mang Ricardo. Ibinigay ni Tatay Ben kay Mang Ricardo ang galon. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang makita na hindi basta bunga ng duhat ang nakuha ng mga bata. Inutos ni Mang Ricardo na maglatag ng pulang tela sa sala. Napapailing pa ito habang kinikilabutan sa mga nakikita. Ilang sandali pa na ilatag na ang tela. Akmang ibubuhos na sana ito ni Mang Ricardo, ngunit biglang may humawak sa kamay niya. Napabalikwa si Mang Ricardo at nakakita ng maliit na kamay. Sa paglalarawan ng manggagamot, meron itong mahabang mga kuko, maitim at mabalahibo. Nagkatitigan sila ng nilalang at biglang nawalan ng malay si Mang Ricardo. Nang maidilat niya ang mga mata, alam niyang napunta siya sa ibang dimensyon. Bumangon si Mang Ricardo at tinignan ng lugar.
Laking palaisipan sa kanya kung nasaan siya ng mga oras na yon. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mga halakhakan. Tawanan ng mga bata sa hindi kalayuan. Akmang-haakbang sana para hanapin ang naririnig. Hanggang sa biglang may nagsalita. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kalapastangan ng ginawa ng mga kauri mo. Ang puno ng buhay. Kahit ibalik nila ang mga nakuha, hindi na magiging maayos pa ang lahat. Kung ano man ang parusa sa kanila, hindi kami ang nagpataw. Tahimik kaming naninirahan, pero ang mga taong yan ang gumulo sa aming katahimikan. Wika ng nilalang. Ako na ang humihingi sa inyo ng kapatawaran. Bata pa sila. Hindi pa nila alam ang ginagawa nila. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo akong maibalik sa ayos ang lahat. Pangako, ako mismo ang gagabay sa kanila. Wika ni Mang Ricardo. Sinabi ko na sa iyo, mortal, hindi magiging madali. Lalo pat hindi galing sa amin ang sumpang tumama sa kanila. Kahit ako, walang kakayahang pagalingin sila. Pero bibigyan kita ng gabay para mahanapan sila ng lunas. May matandang tagapamahala ang lugar. Alam kong kilala mo siya. Ibigay mo ito sa kanya. Siya ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran ng tinulungan mo. Wika ng nilalang. Napabalikwas si Mang Ricardo sa pagkakahiga. Samantala, napansin ng manggagamot na nag-iiyakan na ang mga kasama sa tahanan. Napaupo siya hawak ang isang maliit na butil ng halaman. Inisip ng mabuti ni Mang Ricardo kung sinong bantay ang sinasabi ng nilalang. Maya-maya pa lumapit si Tatay Ben sa kinauupuan niya. May dalang baso ng tubig at inabot ito. Ramdam niya ang panlulumo ni Tatay Ben. Napagtanto niya na siguro, iniisip ng mga ito na kalasingan ang dahilan ng pagkawala ng malay ng manggagamot. Inabot naman niya ang baso at uminom muna ng tubig. Kailangan niyang magmadali dahil sa bawat paglipas ng oras, mas lumilit ang pag-asang maliligtas pa ang mga bata. Napabuntong hininga si Mang Ricardo habang inaabot ang baso kay Tatay Ben. Ayos na po ba kayo? Pasensya na po ha. Walang tiwala yung matatanda sa'yo eh. Una, hindi ka naman po nila kilala. Pangalawa, lasing po kayo eh. Normal lang ho yung reaksyon nila lalo na nawalan pa kayo ng malay. Halos 1 oras po kayong tulog eh. Umuungol ka pa nga. Akala namin binabagungot ka na. Wika ni Tatay Ben. Ihingi mo na lang ako ng pasensya sa kanila. Nga pala, ayusin mo yung mga bata. At yung laman ng galon, ibalot nyo sa pulang tela. Sa ngayon, kailangan kong makausap ang bantay ng lugar. Siya lang ang makakatulong sa atin para maialis ang sumpa. Tugon ni Mang Ricardo. Sinong matanda? Si Lolo Tasyo po ba? Ano pong ibig yun sabihin? Hindi naman po yun manggagamot eh. Tanong ni Tatay Ben. Sa ngayon, kailangan ko ng tiwala ng pamilya nyo, Ben. Lalo na ang matatanda. Kung ano mang hiwaga sa pagkatao ni Lolo Tasyo, yon ang aalamin natin. Kumilos na tayo. Anong oras na ba? Madaling araw na. Malapit na ang oras sa maingkanto. Kaya bago pa tuluyang lamunin ng sumpa ang katawan ng mga bata, kailangan na natin silang maibalik sa normal. Tara na! Nasaan si Toro? Wika ni Mang Ricardo. Ano ho bang plano? Ipaalam mo sa amin, Ricardo. Kung hindi mo kayang gamutin ang mga bata, magsabi ka. Hahanap na lang kami ng ibang manggagamot. Kaysa magintay kami. Habang nakikita silang nahihirapan. Wika ni Lola Basang. Bigyan niyo ako ng oras. Maayos ko to. Sa ngayon, kailangan naming puntaan si Lolo Tasyo. Siya lang ang makakapagbigay lunas sa sakit ng mga bata. Wika ni Mang Ricardo.
Nagtataka man ang mga karap ngunit kahit papano ay nakaramdam ito ng pag-asa. Hindi na pinatagal pa ni Lola Basang. Kasama si Tatay Ben at Tio Toro, nilakbay nila ang malapad na taniman ng nyog na may kalayuan sa lugar. Ni hindi alintana ng tatlo ang takot. Bagkus porsigido silang maabot kagad ang tahanan ng matanda na nakatayo mismo sa gitna ng taniman. Habang naglalakad, hindi mapigil ng tatlo ang pagkamangha sa lugar. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kaya makikita ang ganda ng malaparaisong lugar. Nanlaki ang mga mata nila nang bumungad maliban sa puno ng nyog. Ang mga puno na tila may mga sariling buhay. Ayon sa kanila, kapansin-pansin ang isang puno na tila lanta. Kakaiba sa mga punong may buhay. Dagdag pa ng mga ito, nakakasigurado sila na ito ang punong pinagkuna ng bunga at napagkamalang duhat ng tatlong bata. Habang papalapit sa tahanan ng matanda, nakaramdam naman ng biglang pagbigat ng presensya ang manggagamot. Ayon sa kanya, biglang uminit ang suot na medalyon, indikasyon na may panganib sa lugar. Pinahinto niya sa paglalakad ang dalawa nang makarinig ng mga yabag hindi kalayuan sa kinakatayuan. Gumilid tayo ng daan. Bilisan nyo. Malapit na sila. Wika ni Mang Ricardo. Malapit na po tayo eh. Bakit pa tayo iiwas? Tanong ni Tatay Ben. Magsasalita pa sana ngunit may narinig silang sitsit. Halos sabay pa silang tatlo sa pagtingin kung saan nagmula ang tunog. Sa kanilang pagmamasid, may nakita silang figura ng tao na nakatago sa isang gilid. Ilang sandali lang lumapit ito sa kanila. Ganun na lamang ang pasalamat ni Tatay Ben nang makita si Lolo Tasio. Inakay sila ng matanda papasok ng tahanan, hindi kalayuan sa lugar na pinagtataguan. Lingid sa kaalaman nila, alam ng matanda kung ano ang pakay sa lugar. Pinaupo sila ng matanda. Meron itong inilabas na itim na tela. Kung gusto nyong makalabas ng buhay, ipiring nyo yan sa mga mata nyo. Malapit na ang oras ng pagtawid nila. Pero may hindi magandang nangyari. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Wika ni Lolo Tasio. Kaya po kami nandito para iabot po ito sa inyo. Hindi ko alam kung ano yan eh. Pero bigay daw ito ng diwata kapalit ng lunas para sa mga bata. Lolo Tasio, tulungan mo kami. Nasa panganib ngayon ang mga batang bumibili sa iyo ng tuba. Tugon ni Mang Ricardo. Sabi ko na nga ba may ginawa silang hindi maganda. Ang butil na ito ang muling magbibigay buhay sa punong nilapastangan ng mga bata. May oras pa tayo. Maganda ka, Ricardo. Ikaw mismo ang pupunla ng bagong puno ng buhay. Kayong dalawa, piringan nyo ang mga mata nyo kung ayaw nyong mabulag habang buhay. Dito lang kayo. Hintayin nyo ang pagbabalik namin. Halika na, Ricardo. Tumatakbo ang oras. Wika ni Lolo Tasio. Sumunod naman ang dalawa. Habang si Lolo Tasio at Mang Ricardo sumasabay lang sa mga nilalang na nagpaparada. Habang naglalakad, ramdam ng manggagamot ang enerhiyang dumadaloy sa katawan dahil sa suot na medalyon. Ginagabayan ng matanda si Mang Ricardo sa mga gagawin. Kasabay ng mga nilalang, naabot nila ang puno ng duhat. Ilabas mo ang butil. Nawayang punlang yan ay magbibigay buhay. Hindi lamang sa mga nakapaligid, kung hindi maging sa mga nilalang na humihinga. Naway magduktong ito ng mabuting ugnayan, hindi lang sa mga nilalang, kung hindi maging sa kalikasan. Wika ni Lolo Tasio. Pagkatapos magsalita ng matanda, may baging na lumingkis sa kamay ni Mang Ricardo.
Hindi niya ito nakikita dahil nakapiring pa rin ang mga mata niya. Ngunit nararamdaman niya ang unti-unting pag-usbong ng bagong puno. Ayon kay Mang Ricardo, nararamdaman niya ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa puno. Naririnig din niya ang mga matitinis na boses na halatang nagagalak sa muling pagbabalik ng punong ito. Halos inabot din sila ng umaga at bago pa man tuluyang lumiwanag, bumalik na ang dalawa sa tahanan ni Lolo Tasio. Laking pasasalamat ng mga ito dahil ramdam nilang magiging maayos na ang lagay ng mga bata. May kakibat na lunas ang nakuha ng mga bata, lalo na kung marunong ang gagawa. Ang nakuha nila ay bunga ng puno ng buhay. Ituturo ko sa iyo kung paano. Naway gamitin mo ito upang marami pang magamot. Wika ni Lolo Tasio. Ano po ba ang lugar na ito? Tubaan ba talaga? Kaya pala maigpit kayo sa pagbabawal na basta na lang kumuha sa mga puno dito. Maraming salamat po, Lolo Tasio. Tugon ni Mang Ricardo. Ang lugar na ito ay nagsisilbing daanan ng iba't ibang uri ng elemento sa pamamagitan ng buhay na puno. Sa loob ng ilang taon, pili lang ang araw ng bunga ng mga puno. Hindi yan mamumunga kung walang magaganap at nagkataon lang isa sa mga bata ang may ikatlong mata. Maging ikaw, iho, ramdam ko ang lakas ng espiritual sa katauhan mo. Kaya hindi ka nahirapang kumonekta sa mga elemento at nilalang. Mapalad ang mga taong may ganyang katangian basta nagagamit sa tama. Sige na, kailangan mo nang gawin ang itinuro ko. Maniwala ka, magiging maayos ang lahat. Muling wika ng matanda. Malaki ang pagpapasalamat nila kay Lolo Tasio. Ilang sandali pa umuwi sila na panatag ang kalooban. Malayo pa lang sinalubong sila ng mga matatanda na nakangiti. Indikasyon na matagumpay ang ginawa. Kagad silang humingi ng paumanhin at nagpasalamat kay Mang Ricardo. Nakaupo na ang tatlong bata. Bakas pa din sa itsura ang mga nangyari, ngunit ang mahalaga, bumalik na sa normal. Sinunod ni Mang Ricardo ang bili ng matanda na kailangang gawin sa butil. Pinakuluan niya ito. Piniga hanggang sa maging langis. Ayon sa manggagamot, makakapagpagaling ito ng iba't ibang karamdaman lalo na sa tatlong bata. Magmula ng araw na yon, hindi na nagpabili pa ng tuba ang matatanda. Pinili din ni Mang Ricardo na tanggalin ang pagkalasinggero. Nagpasya na ito na bumuo ng sariling pamilya. Sa kasalukuyan, nakasarado na ang buong lugar ng dating tubaan. Nilagyan ito ng harang nang sa ganon, wala nang makakapasok na kung sinong tao. Magmula ng araw na yon, hindi na nagpakita pa si Lolo Tasio. Haka-haka sa lugar. Engkanto ang matanda. Kaya naman matapos ng kaganapan, bumalik na ito sa kabilang dimensyon. Kwentong Bayan.